Good luck, self! Saad ni Lyra sa sarili habang nakaharap sa salamin ng elevator at inaayos ang blazer na suot. Unang araw niya bilang executive assistant sa isa sa mga pinakamalalaking kumpanya sa bansa. Hindi maiiwasang kabahan pero mas nangingibabaw ang determinasyon niyang patunayan ang sarili. Pagbukas ng elevator, agad na napansin siya ng mga empleyado. May ilan na pahinto sa paglalakad, napatingin sa kanya mula ulo hanggang paa. Karamihan ay namangha sa kanyang presensya. Maliit ang katawan pero may tindig. Morena pero makinis. Simple lang ang makeup pero eleganteng dating. Kayo po ba si Lyra Cruz? Tanong ng receptionist, isang babaeng nakabon at may nameplate na Cathy. Tumango si Lyra at ngumiti. Yes, ako nga. Tumango rin si Cathy at tinurong isang direksyon. Dun pong office ni Sir Aaron. Second door sa kanan. Salamat. Pero hindi pa man siya tuluyang nakakalakad, narinig na niya mga bulungan sa paligid. Siya pa yan, si Lyra Cruz? Hala, di ba siyang dating puro tagyawat sa school? Parang ibang tao na siya. Ang ganda na. Nagparitoke kaya? Di siguro, baka skincare lang. Napalinga si Lyra, pero agad ding iniwas ang tingin. Hindi na bago sa kanya mga ganitong komento. Sanay na siya sa panunukso at panghusga. Nung high school siya, halos araw-araw siyang tinutokso dahil sa mukha niyang puno ng pimples. Tinawag siyang moon face, laga, oil factory. Masakit, pero tiniis niya lahat. At nang makapagtapos ng pag-aaral, una niyang pinag-ipunan ang tamang skincare. Matagal, masakit sa bulsa, at may mga panahong halos sumuko na siya. Pero sulit. Ngayon, halos hindi mo aakalain na siyang Lyra noon. Miss Lyra, tawag ng isang empleyado. Boss wants to talk to you. Tumango siya. Pilit pinapakalmang sarili habang naglalakad patungo sa opisina ng boss. Sa bawat hakbang ay ramdam niyang tibok ng puso sa dibdib. Mabilis. Pagbukas ng pinto, agad siyang sinalubong ng isang malamig pero makapangyarihang tinig. Miss Cruz. Tumayo ang isang lalaki naka-black suit. Matangkad, matikas, may matalim na mata at malalim na boses. Si Aaron Morales, CEO ng kumpanya. Kilalang matalino, mabagsik sa negosyo at bihirang ngumiti. Please have a seat. Umupo si Lyra, pinipilit maging kalmado. Nag-usap sila tungkol sa mga dapat niyang gawin sa trabaho, mga schedule, meetings at expectations. Professional lang dapat, pero may kung anong kakaiba. Sa bawat titig ni Aaron, parang sinusuri siya. Hindi judgmental, kundi parang interesado. Miss Cruz. Muling tawag ni Aaron matapos ng maikling katahimikan. Ang boses niya ay malamig, pero may lalim. Para bang kahit simpleng salita ay may bigat na. Yes, sir. Saglit siyang pinagmasdan ng lalaki. Nakatukod ang siko nito sa mesa, habang ang mga daliri ay magkasalubong sa ilalim ng kanyang baba. Impressive credentials. Top of your class, scholarship awardee. Internship sa isang multinational. At ngayon, nandito ka. Hindi alam ni Lyra kung puri ba yon o pasaring. Kaya't nanatili siyang tahimik. Bahagyang tumango. Minsan na siyang napaso sa mga papuri. Dahil kadalasan, may kasunod na pero. Are you confident you can handle this role? Yes, sir. Saglit na naputol ang tinginan nilang dalawa nang bumukas ang pinto. Pumasok ang isang babae, madangkad, magarang bihis at may pulang lipstick na parang sinadyang mapansin agad. Oh, so this is the new assistant? May diin sa huling salita. I'm Vanessa. I'm close to the boss. Miss Santiago, I'm in a meeting. Please wait outside. Kagatlabing lumabas si Vanessa, pero bago makalabas ay sumulyap siya ng masama kay Lyra. Nagtanong ang mga mata nito. Ikaw? Tahimik muling opisina. You'll get used to people like her. This industry is not just about skills, Miss Cruz. It's about presence, confidence, composure. Noted, sir. At sa loob ng kanyang isip, naisip niya, hindi lang pala trabaho ang kailangan kong harapin. Kailangan ko rin patunayan na hindi lang ako yung dating tinatawanan. Kinabukasan, maaga siyang dumating.
Inayos ang mesa, sinigurong kumpletong files para sa meeting ng CEO at gaya ng inaasahan, nandoon ulit ang mga bulungan. Look at her, parang model. Pero dati mukha siyang grease pan. Photoshop siguro sa ID yan. Pero hindi na siya natinag. Ngumiti siya sa salamin ng cellphone habang sinisipat ang sarili. Let them talk. Hindi nila alam ang pinagdaanan ko para makarating dito. Pagbalik sa desk, dumaan si Aaron. Hindi ito nagsalita, pero sandaling tumigil at tinapik ang mesa niya. Good job, Miss Cruz. Isang simpleng papuri, pero sapat para gumaan ang araw niya. Ilang araw ang lumipas, unti-unting napapansin ng mga taong galing ni Lyra. Matapos siya sa trabaho, mabilis sumintindi at magaling mag-coordinate. Pero kasabay din ito ang mga selos, intriga at sulyap ng mga babaeng naiinggit sa kanya. Lalo na si Vanessa. Isang hapon, tinawag siya ni Aaron para sa isang off-site meeting. Sa isang hotel function room. Mahalaga raw ang client, kaya kailangang pulidong lahat. Habang nasa sasakyan, tahimik sila ni Aaron. Ang aircon ay malamig, pero ang presensya ng lalaki sa tabi niya ay parang nagdudulot ng kakaibang init. Relax, Miss Cruz. Nagsalita si Aaron habang may binabasa sa kanyang iPad. You're doing great. Napatingin siya sa lalaki. Sa matangos nitong ilong, sa mapupungay na mata na kahit seryoso ay may malalim na emosyon. At sa labi nitong bihirang ngumiti. Bakit parang bumibilis ang tibok ng puso ko? Sa meeting, maayos ang naging takbo ng presentation. Nakita ni Lyra kung paanong kinumbinsi ni Aaron ng kliyente gamit lamang ang pananalita, titig at kumpiyansa para bang ito'y isinilang upang mamuno. Matapos ang meeting, nagalok ang kliyente ng dinner. Sumama si Lyra bilang assistant pero hindi na niya akalaing magiging sentro siya ng usapan. So, ikaw pala ang bagong EA ni Aaron? Tanong ng matandang kliyente habang umiti. You're very charming and smart. Thank you, sir. Napatingin siya kay Aaron. Tahimik lang ito pero sa ilalim ng mesa, naramdaman niya ang magaan na pagtap ng kamay ng lalaki sa kanyang upuan. Parang sinasabi nitong, it's okay. Sa sasakyan pa uwi, tahimik muli hanggang sa biglang nagsalita si Aaron. You handled yourself well. Not everyone can survive that kind of conversation. Sanay na rin po siguro. Maraming beses na akong hinusgahan dati. Pero ngayon, I've learned not to let words define me. Nagkatinginan sila. For the first time, nakita niya si Aaron na parang hindi CEO, hindi boss, hindi intimidating figure, kundi isang lalaking parang humahanga. I like that. You're not just beautiful, Miss Cruz. You're resilient. Natahimik siya. Beautiful? Thank you, sir. Sa opisina, pansamantalang iniwan siya ni Aaron sa elevator lobby. Pagpasok niya sa elevator, muli siyang napatingin sa salamin. Good job, self. Mas confident kaysa nung unang araw, pero bago pa magsara ang pinto, may sumingit. Si Vanessa. Don't get too comfortable, Lyra. Malamig nitong sabi. Hindi porket maganda ka na ngayon, may karapatan ka na sa lahat. Ngumiti si Lyra, hindi nagpataig. Hindi ko kailangan ng karapatan, Vanessa. I'm just doing my job. Kung may problema ka doon, sorry, pero hindi akong issue mo. Nagulat si Vanessa. Hindi niya inaasahan ang tapang ng babae. At si Lyra, tahimik lang. Pero sa loob-loob niya, ito na ang simula ng pagbabago. Hindi na siyang babaeng tinutukso. Siya na ngayon ang babaeng ginugulat ang lahat. Kinabukasan, maaga na namang pumasok si Lyra. Sanay na siyang gumising ng alas 5 ng umaga, inunang light skincare routine, simpleng makeup at ang paborito niyang white blouse na may soft beige slacks. Professional pero classy. Ang buhok niya nakaayos sa isang neat low ponytail. Ayaw niyang mapansin dahil sa itsura lang. Gusto niyang mapansin dahil sa galing. Pagdating sa opisina, sinalubong agad siya ng receptionist na si Cathy. Wow, Miss Lyra, parang mas gumanda ka pa ngayon ah. Biro nito, napangiti si Lyra. Good lighting lang, Cathy.
Pero kahit papano, nakatulong ang papuri para gumaan ang pakiramdam niya. Sa opisina, abala si Lyra sa pag-check ng weekly schedule ni Aaron. 3 board meetings, 2 out-of-town client visits at isang gala dinner. Fully booked ang boss niya, pero kalmado pa rin siyang natatype habang umiinom ng kape. Pagkalipas ng ilang minuto, narinig niya ang pagbukas ng pinto ng opisina ni Aaron. "Good morning, Miss Cruz." "Good morning, sir." Agad siyang tumayo at inabot ang schedule sa boss. "Here's your week itinerary. Naayos ko na rin po yung files for the board." Inabot yun ni Aaron at saglit na tiningnan. "You're efficient. I like that." Napatingin si Lyra sa kanya. Walang emosyon sa mukha ni Aaron, pero ang mga mata nito parang laging may binabasa sa mukha niya. "San ka natutong maging ganyan ka-organize?" Nagulat si Lyra. Hindi niya inaasahang magtatanong ito ng personal. Sa totoo lang po, galing ako sa public school. Dati akong student assistant para makapag-aral. Lahat ng diskarte, ginawa ko. Hindi ko kasi kayang hindi magtagumpay." Tumango si Aaron. "I admire that." Bago tuluyang pumasok si Aaron sa kanyang opisina, sandali siyang tumigil sa may pinto. "Come inside after 10 minutes. We have a strategy call with our Singapore partners." Ilang minuto pang lumipas, nasa loob na siya ng opisina katabi si Aaron habang nasa video conference sila. Naroon ang CEO ng Singapore branch, ilang executive at investors. Tahimik si Lyra. Sa unang pagkakataon na nang itanong na kung sinong nag-layout ng updated proposal visuals, siyang itinuro ni Aaron. "She did. My assistant, Miss Cruz." Nagulat siya. Hindi niya akalaing ipapakilala siya. Kahit kinabahan, matapang siyang nagsalita. "Good afternoon, everyone. I made sure the visuals are aligned with the brand language across all branches while integrating the new metrics." Pagkatapos ng meeting, lumingon si Aaron sa kanya. "Impressive." "Thank you, sir." Nang dumating ang lunch break, habang naglalakad papunta sa pantry, nadaanan niya sina Vanessa at ilan pang empleyado. "Naku, baka mamaya i-appoint na yun bilang VP dahil maganda." Narinig niya ang isa. Dapat lang siguro siyang bumalik sa school nila. Doon bagay maggaya niya. Sabat naman ni Vanessa. Hindi siya nagpahalata. Sa halip, dumiretso siya sa pantry at umupo mag-isa. Maya-maya, nagulat siya nang may lumapit sa mesa niya. "Okay ka lang?" Si Josh, isang project manager sa kabilang department. Magaan ang ngiti, may dalang juice box. "Salamat, ayos lang." "I know it's not my business," ani Josh. "Pero ingat ka sa mga taong may insecurities. Kapag hindi nila kayang sabayan ng liwanag mo, sisirain nila yon." Natahimik si Lyra, tila tinamaan. Pagbalik sa desk, may natanggap siyang memo. Invitation for the gala dinner ng kumpanya. Formal event with partners and media. Lahat ng executives invited, including their assistants. Hindi pa man niya natatapos basahin, lumabas si Aaron sa opisina at iniabot ang isang card. "Your official invitation." "Sir, kasama po ba talaga ako?" "Of course. You're my assistant." Ngumiti siya. "Sige po, salamat." Pero sa isip niya, anong isusuot ko? Pagka-uwi, agad siyang nag-search ng murang formal dress online. Ayaw niyang gumastos ng malaki, pero gusto rin niyang presentable. Sa huli, naghanap siya ng eleganteng black dress na simple pero classy. Sakto lang sa budget. Habang tinitingnan niya ang sarili sa salamin, may narinig siyang boses sa likod ng isipan. "Hindi ka na si Moonface. Hindi ka na si Lyra na pinagtatawanan. Ngayon, kaya mo nang tumayo sa harap ng kahit sino." Pero kasama ng kumpiyansa ay ang tanong na hindi niya masagot. Bakit ganun tumingin si Aaron sa akin kanina? Hindi siya sigurado, pero alam niyang may nararamdaman siyang kakaiba. At kung hindi man yun pagmamahal, siguradong may tensyon. 3 araw bagong gala night, abala si Lyra sa pag-aayos ng schedules at pagre-review ng logistics para sa paparating na corporate event. Tumatawag siya sa suppliers, double-checking seating arrangements at sinisiguradong smooth ang magiging flow ng gabi para kay Aaron at sa mga VIPs.
Ngunit habang abala siya, lumapit si Cathy mula sa front desk. Miss Lyra, may delivery po para sa inyo. Napakunot ang noon ni Lyra. Delivery? Wala naman akong in-order. From an exclusive boutique raw po, personalized, pinadala dito. Maya-maya ay dumating ang isang staff mula sa luxury fashion store. May dalang garment bag na may embossed initials, LC. Pagkabukas ng bag, isang eleganteng emerald green gown ang lumantad. Floor length, may off-shoulder neckline at sophisticated na beadwork sa laylayan. Halatang mamahalin. Kasama sa loob ang isang maliit na card na may simpleng sulat kamay. You represent the company. Make an impression. AM. Natigilan si Lyra. AM. Aaron Morales. Hindi pa siya nakaka-react nang napansin niyang unti-unti nang nagsisilipan ng ibang empleyado sa paligid. OMG, sa kanya yan? Ang ganda! Designer gown to ah! Baka 6 figures yan? Seryoso, bigay ni boss? Bakit siya binigyan? At syempre, hindi nagpahuli si Vanessa. Naglakad ito palapit. Kunway nagkukwento sa ibang staff pero sinisiguradong maririnig siya ni Lyra. Wow! Ang special naman pala ni Miss Cruz. Aba, baka sa susunod, kotse ng irigalo ni Sir. Baka nga! Sabat ng isa. Tahimik lang si Lyra. Hindi niya alam kung matutuwa, mahihiya o mabibigatan sa atensyong natatanggap. Sa loob ng opisina, tinapik niya ang pinto ni Aaron. Sir, salamat po sa gown pero sana po hindi na kayo nag-abala. Tumingin si Aaron sa kanya. Kalmadong boses pero diretso. You'll be representing me. I don't want second-rate impressions. You deserve to look the part. Pero po, baka kung ano na naman ang sabihin ng iba. Let them talk. They don't know your value. I do. Napatitig si Lyra sa kanya. Mabilis ang tibok ng puso niya. Hindi niya alam kung dahil sa hiya, kaba o kilig. Pero bago pa siya makasagot, muling nagsalita si Aaron. Wear the gown. I won't repeat myself. Sa pantry ng kanilang kumpanya, hindi pa rin natatapos ang usapan. Confirm? Galing yun sa butik na nagsusupply sa mga artista. Bulong ng isang staff. Nakabook din daw siya for professional hair and makeup. Sa expenses ng kumpanya? Teka lang, di ba EA lang siya? Sa isang sulok, nakaupo si Vanessa. Tahimik pero ang tingin ay parang nagsusulat na ng plano. Nagbuntong hininga si Lyra. Ayaw niyang pansinin ng mga intriga pero hindi rin niya maitatangging unti-unti na ring naaapektuhan ang image niya sa loob ng kumpanya. At kahit hindi siya guilty, parang gusto niyang magtago sa elevator, pauwi ng lahat. Nauna siyang sumakay pero bago pa magsara ang pinto, humabol si Aaron. Magkatabi silang tahimik sa loob. Hindi siya makatingin ng diretso. Kung ayaw mong isuot ang gown, sabihin mo. Pero kung dahilan lang ay ang opinion ng iba, then maybe you're not as strong as I thought. Napalunok si Lyra. Hindi naman po ako natatakot, sir. I just don't want people thinking something's going on between us. Saglit na natahimik si Aaron. Tumingin ito sa kanya. Matalim pero may bahid ng emosyon. Hayaan mo silang mag-isip ng kung ano-ano. Just focus on your job. At sa muling pagbukas ng elevator, nauna itong lumabas. Iniwan siyang parang may sumabog na emosyon sa dibdib. Hindi niya alam kung galit, frustration o may kakaibang kilig na kumakawala. Sa kanyang apartment, nasa harap siya ng salamin, suot ang emerald gown. Hindi pa man siya nakaayos, halata ng epekto ng kasuotan. Parang ibang lirang nakikita niya. Hindi na lang maayos, kundi elegante, matapang at maganda. Napaupo siya sa kama. Anong ginagawa mo, Lyra? Bakit parang pinapahalagan mo masyadong opinyon niya? Hawak-hawak niya ang card na may initials ni Aaron. Sa simpleng linya nito, ramdam niya ang tiwala, ang respeto, at sa kabila ng intriga, takot at mga bulong, alam niyang isang bagay lang ang dapat niyang sundin. Ang totoo niyang sarili. Kinabukasan,
Maagang dumating si Lyra sa opisina, dalang simpleng sling bag at ang planong iwasan lahat ng chismis na umuugong kahapon. Gusto lang niyang matapos ang trabaho niya ng maayos. Walang hininga, walang tanong, walang dahilan para mag-usap siya. Pero halos hindi pa siya nakakaupo, ay sinalubong agad siya ng mahinang bulungan mula sa paligid. Ayun na siya, yung binigyan ng gown ni boss. Grabe yung dress ha. Baka siya nang i-date ni Sir sa gala. Assistant ka ba talaga o something more? Pinilit ni Lyra na wag mo nang pansinin. Nabukas siya ng laptop, tinutok ang sarili sa calendar at emails. Pero ang totoo, mabilis ang tibok ng puso niya. At sa kabila ng intriga, takot at mga bulong, alam niyang isang bagay lang ang dapat niyang sundin. Ang totoo niyang sarili. Kinabukasan, maagang dumating si Lyra sa opisina. Dala ang simpleng sling bag at ang planong iwasan lahat ng chismis na umuugong kahapon. Gusto lang niyang matapos ang trabaho niya ng maayos. Walang intriga, walang tanong, walang dahilan para pag-usapan siya. Pero halos hindi pa siya nakakaupo, ay sinalubong agad siya ng mahinang bulungan mula sa paligid. Ayun na siya, yung binigyan ng gown ni boss. Grabe yung dress ha, baka siya nang date ni Sir sa gala. Assistant nga ba talaga o something more? Pinilit ni Lyra na wag pansinin. Nagbukas siya ng laptop, tinutok ang sarili sa calendar at emails. Pero ang totoo, mabilis ang tibok ng puso niya. Bandang 9:00. Miss Cruz, pinapatawag ka ni Sir sa opisina. Wika ni Cathy na may bahid ng ngiti sa labi. Tumango si Lyra, bumuntong hininga bago tumayo. Huminga ng malalim bago pumasok. Pagbukas ng pinto, nadun si Aaron. Nakaupo, seryosong muka pero ang mga matay agad na tumama sa kanya. You're early. Always, sir. Pinaturo nito ang ilang documents. Pumesto si Lyra sa harap ng mesa. Itinurong tamang schedules at tinukoy ang mga delegate ng international partners. Ngunit sa kalagitnaan ng paliwanag, napansin niyang nakatitig si Aaron sa kanya. Tama po ba, sir? You're prepared. Napayuko si Lyra, umiling ng bahagya. Lagi naman po. Pero bago pa siya makalabas ng opisina. Miss Cruz. Sir? I want you to leave early today. Get some rest. Prepare for tomorrow. Napatingin siya. Sir, okay lang po ba yon? Tumango si Aaron. Diretsong tingin sa kanya. You've done enough this week. And gusto kong ma-enjoy mong gala. This is your moment too. Hindi alam ni Lyra kung anong mararamdaman. May kung anong lambing sa boses ng boss niya. Kahit pilit itong panatilihin ang pagiging profesional. Sige po sir. Thank you. Habang palabas siya ng opisina, sa hallway, sinalubong siya ni Vanessa. Palaging naka-heels at palaging may pakialam. Leaving early? Anito kunway inosente. Yes, sir's order. Wow! Gown, break time. Anong susunod? Honeymoon leave? Sarkastikong ngiti ni Vanessa. Ngumiti si Lyra. Hindi mapagmataas, hindi rin nagpatalo. Ginagawa ko lang trabaho ko. Maybe you should focus on yours too. Halos mabilaukan si Vanessa. Pero bago pa siya makabawi, tuluyan ang nakalabas si Lyra. Dalang lakas ng loob na matagal niyang hinintay. Sa kanyang apartment, bandang hapon, pinagmamasdan ni Lyra ang gown na nakasabit sa likod ng pinto ng kanyang kwarto. Suot niya ang robe, habang iniisip kung paano siya napunta sa ganitong punto ng buhay. Mula sa dating tuksuhin, ngayon ay iniimbitahan sa gala ng kumpanya. Sa isang gabing may media, business elites at higit sa lahat, si Aaron. Nag-ring ang phone niya, si Camille, dati niyang roommate sa college. Girl! Ikaw nga yung nasa list ng invitees? Kasama ka sa table ni Mr. CEO? Ha? Paano mo nalaman? Umiikot na sa social media yung leak guest list ng Morales Corp Gala. And guess what? Lyra Cruz, executive assistant, assigned to table 1. Di kasama mo si Boss Aaron. Halos malaglag ang phone ni Lyra. Hindi niya alam kung matutuwa o matataranta. Lyra, don't get me wrong But, are you and your boss? Ani Camille. Hindi ganun. Di wag kang magpapadala. Just late at night.
Dumating ang pinakahihintay na gala night. Sa harap ng Morales Grand Ballroom, isa-isang dumarating ang mga bisita. Mga negosyante, celebrities, foreign delegates, lahat naka-formal attire, bawat kilos ay elegante. At sa isang sulok, nakatayo si Lyra. Hawak ang maliit na clutch bag. Suot ang emerald green gown na bigay ni Aaron, may pulidong hair bun at soft glam makeup na ginawa ng hired stylist. Simula ulo hanggang paa, parang ibang tao siya. Nanginginig ang kamay niya, pero pilit niyang pinatatag ang sarili. Just walk, smile, breathe. Pagpasok niya sa ballroom, halos sabay-sabay ang mga ulong na palingon sa kanya. Siya pa yun? Si Lyra! Grabe, parang siyang artista. Parang hindi siya yung EA na laging nakapants at blazer. Binigyan siya ng gown ni Post, diba? Ibang level. Ang dating mapanuksong bulungan, ngayon ay may halong paghanga at inggit. Si Vanessa na nasa kabilang table ay halos mabitawan ng wine glass na nakita. Halos lumuwa ang mata niya habang nakatingin kay Lyra na parang hindi makapaniwala. Pero si Aaron, ibang usapan. Nasa dulo siya ng ballroom, kausap ang ilang investors. Pero nang tumama sa peripheral vision niya ang emerald green na gown, nilingon niya ito agad. Tumigil siya sa pagsasalita. Parang nawala ang ingay ng paligid at ang tanging nasa harapan niya ay si Lyra. Hindi siya nakangiti, pero hindi rin naka-poker face. May kakaibang intensity sa tingin niya, para bang na-hypnotize mo siya ng presensya ni Lyra. At si Lyra sa wakas, naglakad patungo sa designated seat sa harap, table 1, kung saan nakaupo rin si Aaron. Good evening, sir. Mula sa mahigpit na CEO, sandaling nag-relax ang mukha ni Aaron. You clean up well. Thank you po sa gown. Bagay nga sa'yo. Sa kalagitnaan ng programa, lahat ay abala sa speeches, awards at business talks. Pero si Lyra, hindi maiiwasang mapansin. Lalo na ng mga camera ng media na gumagala. She's stunning. Who's she with? Bulong ng isang guest. She's with Morales Group. Personal assistant ng CEO. You sure? She looks like a VIP herself. Samantalang si Aaron, tahimik lang. Pero sa bawat sandaling may tumitingin kay Lyra, nauhuli ni Lyra ang tingin ng lalaki. Matulis, mapanuri, at tila hindi gusto ang mga sulyap ng ibang lalaki sa kanya. Maya-maya, tumayo si Aaron at tumungo sa stage para magbigay ng closing remarks. Sa harap ng spotlight, matikas ang CEO. Matatag ang boses, klarong mensahe, pero sa isang sandaling tila hindi napansin ng iba, dumapong mata niya kay Lyra at ngumiti. Hindi ngiti para sa crowd, hindi para sa investors. Ngiti para lang sa kanya. Nag-init ang pisngi ni Lyra. Anong ibig sabihin ng ngiting yon? At bakit mabilis na naman ang tibok ng puso ko? Nababaliw na ata ako. Pagkatapos ng programa, nagkakaguluhan na sa photo area. May mga group pics, may mga selfies, at may iilan na gustong makipag-network. Nilapitan si Lyra ng isang foreign delegate. You're Morales' assistant. You were excellent in the Singapore proposal meeting. Beautiful and smart. Thank you, sir. Pero bago pa makasunod ang susunod na tanong, may dumating na isang anino sa gilid niya, si Aaron. Excuse us. Paalam ni Aaron sa delegate. Diretso at may authority. Hinila niya si Lyra palayo. Patungo sa isang tahimik na sulok ng ballroom. Sa terrace. Tahimik. Malayo sa ingay. Kung saan tanaw ang city lights. Tumayo silang dalawa sa ilalim ng hanging lights. Sir? Hindi lang sila ang sinurpresa mo, Miss Cruz. You surprised me too. Nagulat si Lyra. Surprised? You held yourself with grace, elegance, like you were meant to be seen. Hindi agad nakasagot si Lyra. Sa harap ng malamig na hangin, mainit ang kanyang pisngi. Hindi ko po alam kung... Itigil mo ang paghingi ng sorry. Deserve mong maparito. And you deserve to shine. Katahimikan. Tanging tibok ng puso niya ang maririnig. Ayaw mo ba talaga sa atensyon? Sanay na po akong hindi napapansin. Pero ngayong napapansin ako, natatakot akong baka hindi ako tanggapin. Hayaan mo sila. Isang tao lang naman na kailangan mo patunayan.
Sabay silang napatingin sa isa't isa. Sino po? You. Bumukas muli ang terrace door. Si Vanessa. Sorry to interrupt, sir. May naghahanap po sa inyo sa labas. Ani Vanessa. Tell them to wait. Natahimik si Vanessa. Saglit na tinapunan ng tingin si Lyra bago tuluyang bumalik sa loob. Pagkabalik sa loob, muli silang sinalubong ng mga mata. Pero sa pagkakataong ito, hindi na natitinag si Lyra. At sa gabing yon, sa gitna ng ilaw, ingay at intriga, si Lyra Cruz ang babaeng ginulat ang lahat. Lalo na ang lalaking ayaw niyang gulatin, si Aaron Morales. Isang linggo matapos ang gala night, tahimik na bumalik ang normal na daloy ng opisina. Pero hindi maitatangging may nagbago. Lahat ay tila mas maingat sa kilos kapag naroroon si Lyra. Kung dati puro bulungan at pangungutya, ngayon ay may halong respeto at pagtataka. Mula ng gabing yon, hindi na siya basta assistant lang sa paningin ng iba. Naging yung girl sa emerald gown, yung binigyan ng gown, yung nilapitan mismo ni Aaron Morales sa terrace. At si Aaron, hindi na rin ito kagaya ng dati. Hindi na basta utos lang ang binibigay. May halong kabaitan. Minsan pa nga'y may pahabol na tanong tungkol sa tanghali niya, kung kumain na siya, kung umuwi siya ng maayos. Biyernes ng umaga, maagang dumating si Lyra. Inunang update sa calendar, inayos sa mga files at sinigurong reports for the weekly meeting. Pagkatapos ng rush hour tasks, dumiretso siya sa pantry para magkape. Tahimik ang paligid. Habang pinipindot niya ang coffee machine, narinig niya ang pagbukas ng pinto. Lumingon siya, si Aaron. Nakatupi ang sleeves na polo. Hawak ang phone sa isang kamay at isang notebook sa kabila. Ngayon lang siya nakita ni Lyra sa pantry. Kadalasan ay assistant ang gumagawa ng kape para dito. Sir? No need. Coffee break din ako. Nakakapagod ang 3 meetings before lunch. Same here. Tahimik silang dalawa habang bumubuhos ng kape. Nagsimula nang maghalo si Lyra ng sugar sa taas nang biglang magsalita si Aaron. Alam mo ba, Lyra? Napatigil si Lyra. Lyra, tinawag niya ako sa first name ko. You made quite the impression last week. Napatingin si Lyra. Dahil sa dress? No. Sabay kuha ng tasa ni Aaron. Because of how you carried it. How you carried yourself. Hindi agad siya nakasagot. Nakatingin lang siya sa kape habang pilit pinipigil ang pamumula ng muka. Sir, I just wanted to look presentable. Dahil po sa kumpanya and sa inyo. Tahimik si Aaron. Pero nang lumingon siya, nakita niyang nakatitig ito sa kanya. Hindi yung tipong tingin ng boss, kundi tingin na parang may sinasabi. Pero ayaw sabihin. Na-pressure ka ba sa lahat ng yun? Sa totoo lang po, oo. Kasi lahat nakatingin, lahat may sinasabi. Hayaan mo sila. Sanay ka na, diba? Sanay na po ako pero minsan, kahit sanay, napapagod din. Tumango si Aaron. Umupo sa may dulo ng pantry counter at tinapik ang upuan sa tabi niya. Upo ka. Just for 5 minutes. Hindi kita kakainin. Napatawa si Lyra. Bahagyang natanggal ang kaba. Umupo siya. Nasa magkabilang gilid lang sila ng maliliit na mesa. May kape sa pagitan nila at katahimikang hindi nakakailang. Anong ginagawa mo pag day off? Nagulat si Lyra. Bakit niyo po natanong? Curious lang. Lagi kitang nakikita sa office. Serious, prepared, professional. Pero hindi ko pa nakikita si Lyra na hindi nagtatrabaho. Saglit na napaisip si Lyra. Well, minsan po naglalakad ako sa park, minsan sa bookstore. Pero madalas, natutulog lang po, recharging. Ngumiti si Aaron. Simple. Tahimik like you. Napatitig si Lyra sa kanya at para bang bumagal ang oras. May sandaling katahimikan, walang cellphone, walang utos, walang papel na kailangang pirmahan. Si Aaron Morales at si Lyra Cruz. Magkatabi, nagkakape, nagkakakilala. Paglabas nila ng pantry, ilang matang sumulyap. Hindi nakaligtas sa paningin ni Vanessa na sabay silang lumabas, parehong may hawak na kape, parehong may banayad ng ngiti. Sobra na talaga to. Bulong ni Vanessa sa katabi niya. Umaabot na hanggang pantry.
Pero si Lyra wala nang pakialam. Kasi sa unang pagkakataon, ramdam niyang hindi na lang basta respetong binibigay sa kanya ni Aaron. May tiwala, may pag-aalaga, at baka unti-unting may pagtingin. Lunes ng umaga, kasabay ng muling pagpasok ng mga empleyado sa opisina, isang memo ang biglang naging usap-usapan sa buong Morales Corporation. All department heads and project liaisons are required to attend the initial briefing for the upcoming expansion project, led Mr. Aaron Morales, Assistant Ms. Lyra Cruz. Hindi lang si Lirang nagulat. Pagkabasa niya ng memo, napapitlag siya. Project assistant? Sa isang high-level expansion? Lalo pang lumalim ang mga bulungan sa paligid. Siya na naman? Big project to Bakit si Lyra? Dati lang EA, ngayon nasa core team na. At si Vanessa, naka-cross arms, may ngiting hindi mo malaman kung pandidire o inggit, ay umiiling habang binabasang email sa screen. Pinapaboran talaga, bulong niya sa sarili. Sa conference room, isa-isang pumasok ang mga department heads, si Josh mula sa marketing, si Angela mula sa operations, si Mr. De La Cruz mula sa legal, pati ang foreign consultant na si Mr. Graham ay present. At syempre si Aaron na laging huling dumarating pero palaging hinihintay ng lahat. Good morning. Kasunod niya si Lyra, hawak ang laptop, isang folder at umupo sa tabi ni Aaron. Let's begin. Habang umiikot ang diskusyon, pinakita ang presentation sa screen. Isang bagong mixed-use development project sa Batangas. Commercial, residential, and ecotourism elements combined. This is the most ambitious project Morales Corp has done in 5 years. Ms. Cruz will assist in logistics, interdepartment coordination, and external partnerships. All directives pass through her. Biglang humabang leeg ng ilan sa paligid. Ang ibang department heads, kitang kaba. Ang iba, irita. Lyra Cruz? Ani Vanessa. Yes. Problem? Napayuko si Vanessa. No problem, sir. Nagkunwaring abala si Lyra sa kanyang notes, pero ramdam niya ang tensyon. Hindi niya hiningi ang posisyong ito, pero may tiwala si Aaron sa kanya at hindi niya ito bibiguin. Makalipas ang isang oras, tapos na ang meeting, pero naiwan si Lyra sa loob ng conference room, inaayos ang files. Biglang pumasok si Aaron, dalang iPad niya. Ang galing mo kanina. Sir? You didn't even flinch when they questioned your role. That's what I need beside me. Someone who stands her ground. Sanay na po akong pagdudahan. Pero hindi po ako sanay maprotektahan. Napatingin si Aaron sa kanya. Tingin mo pinoprotektahan lang kita? Napatitig si Lyra sa kanya. Hindi makasagot. Hindi mo pa ba naiisip, Lyra? Baka kaya kita nilalapit sa trabaho ko. Dahil gusto ko makasama ka. Not just professionally. Sandaling katahimikan. Walang ibang tao sa conference room. Walang camera. Walang papel na kailangang pirmahan. Pero bago pa tuluyang bumigay ang katahimikan sa damdamin, bumukas ang pinto. Si Vanessa. Oh, sorry. Akala ko wala ng tao. Sabay irap. Binitbit ni Aaron ang iPad. We're done here. Nagkatinginan pa si Lyra at Vanessa. Hindi sila nagsalita, pero isang bagay ang malinaw. Hindi lang bagong project ang umuusad. May mas malaking pangyayaring papalapit at hindi yun kayang idaan sa memo. Biyernes, 6:00 ng umaga, maagang nakita sina Lyra at Aaron sa lobby ng Morales Tower. Ready? At iniabot sa kanya ang company ID at site badge. Yes, sir. Bitawan mo na yan, sir. Wala tayong boardroom ngayon. Napalunok si Lyra. Okay, Aaron. Tumangong lalaki, bahagyang ngumiti. Mas bagay. Sa loob ng SUV, 3 oras ang biyahe mula Maynila papuntang Batangas. Tahimik si Lyra habang nakatingin sa labas. Pilit hindi pinapansin ang katahimikan nilang dalawa. Pero maya-maya, may gusto akong tanungin. Napalingon si Lyra. Ano yun? Do you ever regret staying in this company? Kahit ang daming pressure, intriga. Napaisip si Lyra. Hindi. Kasi kahit mahirap, dito ko nahanap yung sarili kong halaga. Dati lagi akong kino-question. Ngayon kahit papano may tiwala mga tao sa akin. Tumango si Aaron.
I never doubted you. Even when everyone else did? No. In fact, it's the only thing I'm sure of lately. Pagdating sa Batangas site, mainit, maalikabok, pero kahangang-hangang laki ng lote, tanawang bundok sa likod at ang lawak ng taniman sa paligid. Kasama nila mga engineers, contractors at logistics team. Lahat ay abala sa sukat, inspeksyon at pagpaplano. Lira, dito tayo. Naglakad sila papunta sa area kung saan planong itayo ang main building. May drone na lumilipad sa taas, nagdo-document ng site layout. Imagine mo, 5 years from now, may malaking hotel, commercial strip, a garden park. You'll be part of that legacy. Legacy mo? Ours. Kinagabihan sa guest house, nagsimulang bumuhos ang ulan. Malakas, halos hindi marinig ang sarili sa labas ng conference room. Ma'am Lira, Sir Aaron? Tawag ng coordinator. Delikado na pong bumiyahe pabalik. Pa-cancel na po yung ibang shuttle. Bukas na lang po kayo umuwi. Napatitig si Lira sa basang bintana. Overnight tayo? Don't worry. I made sure na may rooms kayo. Safe dito. Bandang 9:00, matapos ang hapunan at meeting wrap-up, tumambay si Lira sa may lanay ng guest house. May dala siyang kape at iPad. Nagre-review ng notes. Maya-maya, lumabas si Aaron dala ang sariling mug. Hindi ka pa natutulog? Hindi pa po. Hindi pa. Umupo ito sa tabi niya. Ang lakas ng ulan. Parang damdamin minsan. Bigla na lang bumubuhos. Napatawa si Lira. Philosophical ka ngayon? Maybe it's the rain. Or maybe it's the fact na wala tayong takas ngayon. Nagkatinginan sila. Katahimikan. Tanging patak ng ulan lang ang maririnig. Biglang umihip ang malakas na hangin. Tumilapon ang ilang papel sa mesa. Tumayo si Lira para habulin ito at halos sabay silang napayuko ni Aaron. Nagkatitigan. Ilang pulgada lang ang pagitan. Walang nagsalita, pero maraming nasabi. Lunes ng umaga, tahimik si Lira habang binubuksan ang desktop sa kanyang cubicle. Tila ordinaryong araw lang, ngunit may kakaibang pakiramdam sa dibdib niya. Isang klaseng kaba na hindi niya maipaliwanag. Nasa harap na siya ng screen nang biglang bumulaga ang isang headline na ibinahagi ng halos lahat ng empleyado sa chat group. Who's the woman always seen with billionaire CEO Aaron Morales? Rumors swirl after the gala and a surprise site visit in Batangas. May kasamang blurred photo, mukhang kuha ng paparazzi o staff na palihim na nagpicture. At kahit hindi malinaw, alam niyang siya yon. Nakatayo sa gilid ni Aaron habang nasa site. May isa pang kuha. Habang nasa hallway sila ng gala, lahat ng larawan may isang consistent factor. Silang dalawa ni Aaron magkasama sa hallway. Grabe, nakita mo na? Bulong ng isang empleyada. Siya raw ang rumored girlfriend ni boss? Assistant lang yun, di ba? Assistant o asawa sa tago? Dumaan ka ba sa pantry? Si Vanessa umiikot na naman. Feeling media. May dalang printout ng article. Sa opisina ni Aaron, maingat na pumasok si Lira. Sir, dala ni Lirang reports. Hindi agad nagsalita si Aaron. Nasa harap ito ng monitor, binabasa rin ng parehong article. Maya-maya, tumingin sa kanya, kalmadong tono pero matalim ang mata. I'm having PR take it down. Sir, okay lang po. Hindi na mention ang pangalan mo, but they're implying things. That's dangerous for you. Tahimik si Lira. Hindi niya alam kung matutuwa siya sa pag-aalala nito o matatakot sa posibleng epekto. Kakausapin ko sila. Make a statement. Pero agad siyang umiling. No, Aaron. Kapag nagsalita tayo, lalo lang tayong pagbubulungan. Hayaan na lang natin silang magsawa. Sa elevator, nagkasabay sina Lira at Vanessa. Walang ibang tao. Ngunit mas maingay ang katahimikan. Ayan na palang trending. Sabi ni Vanessa, kunway kaswal. Pakiramdam mo ba, fairy tale to? Huwag mo akong simulan, Vanessa. Wow, sumisingit na. Dahil ba sa article? O dahil totoong laman? Hindi sumagot si Lira. Ngunit bago lumabas ng elevator, binitawan ni Vanessa ang isang huling linya. Be careful. Fame fades fast.
Lalo na kapag hindi mo kayang panindigan. Kinagabihan, nakauwi na si Lyra. Ngunit hindi siya mapakali. Paulit-ulit niyang tinitingnan ang mga larawan sa article. Kahit blurred, kahit walang pangalan, ramdam niya ang bigat ng spekulasyon. Kinabukasan, mystery assistant shows grace amid rumors. Morales Corp remains silent. From behind the desk to the spotlight, who is she really? Maraming curious, mas maraming mapanghusga. Martes ng hapon, mainit ang ulo ng lahat sa opisina. Sunod-sunod ang emails, presentations, and adjustments sa expansion project. Pero sa gitna ng lahat, tahimik lang si Lyra. Kalmado, mabilis gumalaw at laging present sa lahat ng updates. At si Aaron, mas madalas nang lumalapit. Hindi lang para mag-utos. Minsan, napapadalas na ang mga banayad na biro. Minsan, may tanong tungkol sa kanyang paboritong kape. Minsan, tahimik lang siya habang nakatitig. Parang may gustong sabihin pero pinipigilan. Bandang 5:30 p.m., pauwi na dapat si Lyra nang dumaan siya sa opisina ni Aaron para ibigay ang huling report. Sir, here's the... Wanna take a break? Napatingin siya. A break po? Tumayo si Aaron, kinuha ang blazer at susi. Let's go to the rooftop. Sa rooftop, tahimik, may konting hangin. Kitang city lights habang palubog ang araw. Naglakad-lakad sila sa concrete deck hanggang sa may isang bench na kanilang tinambayan. Si Lyra, nagkukrus ng mga braso habang si Aaron ay nakatingin sa langit. Alam mo bang dati, ayokong pinapaakit ng kahit sino rito. Bakit po? Para sa akin lang to. May quiet space. Bakit niyo ako dinala dito ngayon? Saglit siyang tiningnan ni Aaron. Kasi, ngayon lang ulit naging tahimik ang isip ko. Kapag kasama kita. Hindi agad nakasagot si Lyra. Tumigil ang paggalaw ng hangin. Parang pati mundo nakikinig. Maya-maya, hindi ka ba natatakot? sa ano? Sa mga chismis. Sa mga mata ng tao. Sa akin. Napayuko si Lyra. Natatakot ako pero hindi ako tumatakbo. Bakit? Dahil sa lahat ng ingay, ikaw lang yung totoo. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Walang salita, pero puno ng damdamin. Naalala ni Lyra ang unang titig ni Aaron sa kanya sa ballroom. Ang mga sandaling hindi niya inaasahan. Hindi niya alam kung kailan nagsimula, pero unti-unti. Naging mas madaling huminga kapag kasama siya. Mas ligtas, mas totoo. Napansin niyang inabot ni Aaron ng isang maliit na box mula sa blazer. Para saan yan? Wala lang. Nakita ko to kanina. Sabi ko, bigay ko sa'yo. Pagbukas niya ng kahon, isang bracelet na may emerald charm ang laman. Simple pero elegante, katulad ng gown na suot niya nung gala. Aaron, this is too much. Hindi to reward. Hindi ito utang na loob. Gusto ko lang. Napapikit si Lyra. Nagsimula na namang mabuo ang damdamin sa dibdib niya. Hindi dahil sa material na bagay, kundi sa effort, sa pag-alala. Sa huling bahagi ng gabi, nagpaalam na sila at bumalik sa loob ng building. Habang nasa elevator, tahimik silang dalawa. Pero pareho nilang alam mula sa tinginan sa mga hindi nasabi. Ito ay dalawang pusong unti-unting naglalapit, unti-unting nahuhulog. At sa bawat oras na lumilipas, mas lalo nilang naiintindihan. Walang professional boundary ang makapipigil sa damdaming hindi na nila kayang itanggi. Biyernes ng gabi, Morales Corp's annual mid-year celebration. Isang engrandeng pagtitipon ng mga empleyado, partners at executives. Nakarent ang isang buong rooftop events hall sa Taguig. May live band, cocktail tables at mood lighting sa bawat sulok. Dumating si Lyra ilang minuto bago magsimula ang official program. Suot niya ang isang black midi dress na may slit sa gilid at soft wave sa buhok. Elegante, pero simple, gaya ng palagi niyang gustong ipakita. Inimbitahan siya sa event, hindi bilang staff, bilang guest. Akala ko hindi siya pupunta. Bulong ng isang empleyada. Aba, yan ang sikat ngayon kay boss. Pagpasok ni Lyra, parang bumagal ang paligid. Naglakad siya patungo sa isang mesa malapit sa gilid. Umiiwas sa atensyon, ngunit hindi yon naging posible.
Isa-isang napalingon ang mga tao. Sila yung nasa rumors, diba? Oh, parang artista. Pero totoo pa talaga? Sila ni Sir Aaron? Kung sabagay, boss assistant troop. Classic! Pero hindi nila inaasahan, pagdating ni Aaron, hindi siya dumiretso sa VIP section. Bagkus, dumaan siya sa gitna ng hall, suot ang crisp white shirt na may rolled sleeves at fitted slacks. No tie. Nakita niya si Lyra, walang alinlangang nilapitan. Akala ko hindi ka darating. Hindi ko po alam kung dapat akong pumunta. Dapat. Mas masaya pag nandito ka. At sa harap ng mga mata ng buong opisina, sa gitna ng ilaw, musika at kwentuhan, hinawakan ni Aaron ang baso ni Lyra at nag-toast. To surviving chaos together. At doon nagsimula ang usap-usapan. Did you see that? OMG, public display? Wait, hindi kaya stage 2? Girl, hindi yung tingin ng boss assistant. Si Vanessa, mula sa kabilang mesa ay halos mabasag ang wine glass sa pagkakakapit. Hindi siya makapaniwala sa nakikita. She's making him soft. Usal niya. And people are starting to like her. Maya-maya, sa final toast, sinabihan si Aaron na magbigay ng mensahe. Tumayo siya sa stage. Lahat ng matay nasa kanya. I've always believed in boundaries, in professionalism. But tonight I also want to honor courage. The courage to grow, the courage to stay in the fire, to rise above noise. Lumingon siya sa direksyon ni Lyra at kitang-kita yon ng lahat. And to those who stand quietly but shine the brightest, thank you. Nagpalakpakan ng lahat. Pero sa dami ng tunog, isa lang ang tunog ng tibok ng puso ni Lyra ang naririnig niya. Pagkatapos ng programa, habang unti-unti nang nauubos ang tao sa venue, tahimik na lumapit si Lyra kay Aaron sa gilid ng deck. Aaron, tumingin ito sa kanya. Bakit mo to ginagawa? Hindi agad sumagot si Aaron. Kasi kapag ikaw ang tinatago, pakiramdam ko ako yung nagtatago sa sarili ko. At sa gabing yon, habang ang buong opisina ay may kanya-kanyang haka-haka, bulungan at salo-salo, isang bagay lang ang malinaw. Hindi na lihim ang pagkagusto ni Aaron kay Lyra at hindi na rin kayang itanggi ni Lyra na unti-unti na rin siyang nahuhulog. Lunes ng umaga, masaya ang mga empleyado habang pinag-uusapan pa rin ang corporate party. Lahat ay may kwento, lalo na tungkol kay Lyra at Aaron. Did you see the way he look at her? Confirm na talaga! Grabe yung speech ni Sir! Pero sa kabilang banda, may hindi natutuwa. Si Vanessa. Nasa kanyang desk siya, hawak ang isang flash drive at cellphone. May pinadalang email, may caption, Meet the real Lyra Cruz. Makalipas ang ilang minuto, biglang nagsimulang magbulungan ang mga empleyado. Sa group chat, sa hallway, sa pantry. Guys, nakita niyo na ba yung photos? Grabe, siya ba talaga yan? Parang ibang tao. Sa isang anonymous email thread, nag-viral ang post. Before the beauty, exclusive photos of Aaron Morales' rumored girlfriend. High school yearbook shots, acne, greasy face, unrecognizable. Moon face, oil factory, and Pumpelsaurus. Her real reputation in high school. May 5 larawan. Lahat kuha sa awkward teenage years ni Lyra. Walang makeup, puno ng tagyawat. May braces pa. Hindi maayos ang buhok. Mabilis itong nagkalat sa buong opisina at mas mabilis pang dumapo sa mata ni Lyra. Sa loob ng restroom, nakatitig lang si Lyra sa salamin. Nangangatog ang mga daliri. Hindi niya inakalang babalik pa ito. Ang pangalang Moonface, isang insultong matagal na niyang inilibing. Pero ngayon, muling nabuhay. Biglang pumasok si Vanessa, nagkunwaring nag-aayos ng lipstick. Oh, nakita mo na ba yung mail? Baka gusto mo i-correct? Baka hindi ikaw yan. Hindi sumagot si Lyra. Sayang, akala ko strong ka. Pero mukhang yung pimples mo dati, nasa loob lang ng dibdib mo ngayon, namumula pa rin. Ngumiti si Vanessa at lumabas. Sa opisina ni Aaron. Who sent this? Galit na tanong ni Aaron habang pinapakitang screenshots ng kumakalat na email. Still checking, sir. Sagot ng IT. It was sent from a dummy account. Paglabas ng staff, tahimik na tinawag ni Aaron si Lyra. Pagkapasok nito, agad siyang tiningnan ng lalaki.
Hindi bilang boss, kundi isang lalaking nag-aalala. Did you see it? Tumango si Lyra. Wala nang ibang sinabi. Lyra, I'm so sorry. Wala kang dapat ihingi ng sorry, Aaron. Napakagat siya sa labi at sa unang pagkakataon, nangilid ang luhan ni Lyra sa harap ni Aaron. I work so hard, Aaron. Not to be perfect, but to feel normal. At ngayon, parang binalikan ko yung impyerno. Tumingin si Aaron sa kanya, mariin. Hindi ka babalik dun. Tumayo si Aaron. Alam mo kung anong nakita ko sa larawan? Tahimik si Lyra. Nakita ko isang babaeng hindi sumuko. A girl who didn't fake her way into beauty, but earned every inch of it. I'm not ashamed of who you were, Lyra. And you shouldn't be either. Kinabukasan, isang company-wide memo ang lumabas mula kay Aaron mismo. We do not tolerate bullying or harassment in this company. Any employee caught circulating personal attacks, digital or verbal, will face full disciplinary action. Kasabay nito, naglabas siya ng statement sa internal network. No one has the right to define someone by their past. I stand with Miss Lyra Cruz, not because of any rumor, but because she exemplifies strength, professionalism, and grace under fire. She deserves respect. Sa pantry, tahimik ang lahat ng dumaan si Lyra. Walang bulungan, wala ring mata na nangungutya. At nang lumapit si Vanessa sa kanya, dalang kunwaring ngiti, tumayo si Lyra ng tuwid. Next time you dig up the past, make sure hindi ako yung ililibing mo sa sarili kong kwento. Hindi nakapagsalita si Vanessa. Halatang hindi inasahang lalaban si Lyra. Sa rooftop, kinagabihan, tahimik silang dalawa ni Aaron, nakatingin sa syudad. Thank you. Don't thank me. I do it again. And again, and again. Tumawa siya ng mahina, pero mabilis na ang tibok ng kanyang puso. Sabado ng hapon, nakatitig si Lyra sa isang invitation na hawak-hawak. You're formally invited as a guest speaker at the 12th Annual Women in Business Leadership Forum. Your story has inspired many. We hope you can share your voice. Women Rise PH. Bakit ako? Bakit hindi si Angelo kahit sinong mas mataas ang posisyon? Makalipas ang 2 araw, sa Hotel Grand Ballroom, banayad ang mga ilaw. Pawang kababaihan ang nasa panel. Mga business leaders, executives, CEOs at mga estudyante mula sa kilalang mga universidad. Nakatayo si Lyra sa likod ng entablado. Suot ang isang puting jumpsuit na simple, ngunit elegante. Walang makapal na makeup. Siya lang. Natural, matatag, kalmado. Ang susunod na tagapagsalita, Miss Lyra Cruz, Executive Assistant at Project Liaison ng Morales Corporation. Anunsyo ng host. Habang papalapit siya sa podium, dama niya bigat ng bawat hakbang. Pero kasabay niyon, dama rin niyang lakas sa bawat isa. Tahimik ang lahat sa unang mga segundo. Tiningnan niya ang mga tao, lahat ng mata nasa kanya. Huminga siya ng malalim. Magandang hapon po. Hindi po ako pinanganak sa yaman. Wala po akong diploma mula sa Ivy League. At hindi rin ako galing sa pamilyang puno ng CEO. Pero meron ako. Ay acne, braces, oily skin. At halos araw-araw akong tinutukso nun. May mahinang tawa mula sa ilan. Hindi dahil sa pangungutya, kundi dahil sa pagkaka-relate. Tinawag akong moonface, pimplesaurus, pinagtawanan, kinutya. Pero hindi ako tumigil. Saglit siyang tumigil at saka ngumiti. Marahil po'y nabasa niyo na ang ilang artikulo tungkol sa akin nitong mga nakaraang linggo. Mga malabong litrato na kuha sa tabi ng boss ko. Mga chismis, mga lumang yearbook photos na hindi ko na inakalang muling ilalabas. Pero itong totoo. Oo, ako po yung babaeng yun. At hindi po ako hihingi ng tawad dahil nagbago ako. May mga pumalakpak. Dahil lahat tayo may karapatang magbago. Maghilom, mag-glow up. Hindi lang sa panlabas, kundi sa kalooban. At walang sino man, walang chismis, walang litrato, walang insulto, ang pwedeng bumawi niyan sa akin. Sa gitna ng mga tao, nasa bandang likuran si Aaron. Tahimik ngunit proud. Hindi niya sinabi kay Lyra na pupunta siya, pero naroon siya.
Nakaitim na button-up, nakatawid ang mga braso at tanging kay Lyra lamang nakatutok ang tingin. Sa tabi niya, yumuko ang HR head ng Morales at bumulong. She's not just a rising star. Siyang tipo ng babaeng dapat nating ipundasyon. Hindi nagsalita si Aaron, pero maliit na ngiti sa kanyang labi, sapat na ang sinasabi. Balik sa entablado. Bawat babae sa kwartong to hinusgahan na. Masyadong maingay, masyadong tahimik, masyadong maganda, masyadong simple, masyadong matalino, masyadong mabait. Pero ngayon tinatanggap ko ang lahat ng yun. Ako si Lyra Cruz. Pinagtawanan dahil sa mukha ko. Minamaliit dahil sa posisyon ko. Pero narito ako, hindi dahil may nagbukas ng pinto para sa akin, kundi dahil kumatok ako, hanggang may nagbukas. Tumayo ang lahat, palakpakan. Ilang sandali makalipas backstage. Mag-isa munang umupo si Lyra, humihinga pa ng malalim, ninanamnam ang lahat. May fan ka pala sa likod! Biro ng organizer sabay turo sa isang sulok. Napalingon siya, si Aaron. Dahan-dahan itong lumapit, walang ibang tao sa paligid. Hindi ako nagpakita kanina. Gusto mong sorpresahin ako? Hindi. Gusto kitang mapanood. Gusto ko makita kang manindigan. At nakita ko. Salamat. Hindi sa pagprotekta sa akin, kundi sa paniniwala mo sa akin. Tinitigan siya ni Aaron. Matagal. Hindi ko kailangan protektahan ng isang taong kayang protektahan ng sarili niya. Pero Lyra, gusto ko pa rin piliing tumayo sa tabi mo. Napayuko si Lyra. Hindi dahil sa hiya, kundi dahil sa damdaming ayaw pa niyang buuin. Hindi pa ngayon. Isang araw, sa isang pagkakataon, Aaron. Ngumiti si Aaron. Basta't kasama ako sa mga araw na yon. Isang linggo matapos ang Women in Business event, tahimik sa buong Morales Corp. Wala nang bulungan, wala nang maling tingin. Si Lyra ay mas iginagalang pa ngayon. Hindi lang dahil sa koneksyon niya kay Aaron, kundi dahil sa sarili niyang galing at tapang. Pero sa isang sulok ng opisina, may apoy na hindi pa rin mapatay. Si Vanessa. Hindi siya makatulog, hindi makakain, hindi matanggap na ang babaeng minsang pinagtatawanan ay ngayon tinitingala. At higit sa lahat, si Aaron mismo ang nasa tabi nito. Lunes ng umaga, tinawag ni Aaron si Vanessa sa opisina. Vanessa, please have a seat. May kasamang HR, may hawak na envelope. Agad tumigas ang ekspresyon ni Vanessa. Ano to? After thorough investigation, we've confirmed that the anonymous email attack against Miss Cruz came from your system access. Napasinghap si Vanessa. Wala akong... We have screenshots, time logs, IP trace, enough to terminate your employment. Terminate? Halos napasigaw si Vanessa. Tumayo si Aaron. Morales Corp will not tolerate bullying, sabotage, and unprofessional behavior. You're officially dismissed. Sa hallway, ilang minutong lumipas. Nagwawala si Vanessa habang nilalabas ng security ang kanyang mga gamit. Ginamit mo lang ako, Aaron. Kung hindi dahil sa akin, di mo malalaman ng mga chismis. At ikaw! Sabay tutok kay Lyra na nakatayo sa dulo ng hallway. Tahimik pero matatag. Ikaw! Mapapahiya ka rin. Hindi ka forever princess. Pinulot ka lang sa putek. Iba ka pa rin sa amin. Tahimik si Lyra. Tumigil si Vanessa sa harap niya. Naghihintay ng sagot o ng reaksyon. Pero si Lyra, hindi nang Lyra nananahimik sa sulok. Hindi na siya yung batang umiiyak sa CR dahil sa pambubuli. Ngayon, tumayo siya, mata sa mata. Isang hakbang palapit, isang malakas na sampal. Malutong, malinis. Isa yan para sa lahat ng pambubuli mo ng high school. Isa pa, para sa sinubukan mong sirain ang pangalan ko ngayon. Pangatlo. At ito, malalim ang hininga ni Lyra, hindi nanginginig. Para sa lahat ng babaeng tulad ko, na pinilit mong yurakan para lang mapataas ang sarili mo. Nanlaki ang mga mata ni Vanessa, hindi makapagsalita. Tahimik ang buong hallway, ang dating sigaw ay napalitan ng biglaang katahimikan. Hindi mo na ako kayang apihin, Vanessa. Hindi na ngayon. Umalis si Vanessa, halos hilain ng security, wala nang lakas ng loob. Si Lyra naman, tumalikod. Hindi para tumakbo, kundi para magpatuloy.
At mula sa dulo ng hallway, tahimik na pinanood siya ni Aaron. May bakas ng ngiti at paghangas sa kanyang mga mata. Kinagabihan, tahimik si Lyra sa rooftop. Iniinom ang kanyang milk tea habang nakatanaw sa city lights. Biglang dumating si Aaron, dalang 2 piraso ng cinnamon roll at malamig na kape. Medyo rough yung araw. Medyo lang, Hindi ako nagsisisi. sa pagkatanggal sa kanya. Sa pagtindig para sa'yo. Nagkatinginan sila. Aaron, thank you. No, Lyra. Thank you. For not letting people like Vanessa define you. For rising above. Nakangiti si Lyra, ngunit may bahid ng lungkot sa mata. Sana lang matapos na talaga to. Hindi mo kontroladong mundo, Lyra. Pero kaya mong kontrolin kung paano ka lalaban. Maya-maya, tinitigan siya ni Aaron. Muling malapit. Tahimik ang gabi, sila lang. Wala na si Vanessa. Wala nang humahadlang. Pwede ba kitang yayain? Lumayo muna. Kahit weekend lang, just us. No work, no drama. Napatingin si Lyra. Nabigla. Kinabahan. Pero sa ilalim ng lahat ng ingay, chismis at gulo. Nandyan pa rin si Aaron. Hindi lang bilang boss, kundi bilang taong totoong naniniwala sa kanya. Biyernes ng gabi. Sure ka ba dito tayo pupunta? Nasa tapat sila ng isang maliit pero eleganteng beachfront villa. Promise. Walang wifi, walang miring, walang Vanessa. Napangiti si Lyra. Ang hangin sa La Union ay malamig-lamig, may amoy alat. Sa di kalayuan, naririnig ang malumanay na hampas ng alon. Kinabukasan, nagising si Lyra sa aroma ng fresh na brewed coffee. Paglabas niya sa terrace, nandun si Aaron, nakasando, may hawak na mug, at walang cellphone sa kamay. Good morning, sleepyhead. Good morning, boss. Rule number 1, no calling me boss this weekend. Napatawa si Lyra. Okay, Aaron. I'm better. Naglakad sila sa buhangin. Malamig pang tubig sa paa. May dala silang coconut juice at paminsan-minsan ay pinapanood ang mga surfers sa alon. Sobrang tahimik. Gusto mo ba? Matagal ko na tong kailangan. Yung tahimik pero hindi mag-isa. Tumingin si Aaron sa kanya. Same. Nang sumapit ang hapon, nasa veranda sila ng villa. Nagbubuo ng maliit na bonfire. Can I ask you something? Shoot. Paano mo nalaman na hindi ako kagaya ng tingin ng iba? Nagtagal bago sumagot si Aaron. Kasi kahit nung una pa lang, hindi ka nagkunwari. Nakita ko yung effort mo. Yung tahimik mong tapang. I know what it looks like. Kasi matagal na rin akong nagtatago. Nagtagpo ang mata nila. Pero hindi mo kailangang magtago, Aaron. Hindi sa akin. At sa unang pagkakataon, siya naman ang nagpahinga sa balikat ni Lyra. Kinagabihan, sa ilalim ng buwan, habang sumasayaw ang apoy ng bonfire at tumutugtog ang malayong gitara ng ibang beachgoers, nagbukas ng bote ng wine si Aaron. To quiet beginnings. To finding peace where we didn't expect it. Nagtagal sila sa harap ng apoy. Walang usapan, pero walang awkwardness. Parang kilala na nilang isa't isa sa katahimikan. Maya-maya, lumingon si Aaron. Pwede ba kitang hawakan? Kahit sandali lang. Hindi bilang boss. Hindi bilang kahit ano. Tumingin si Lyra. Marahan siyang tumango. Hawak kamay, sapat para maramdaman nilang merong totoong nabubuo. Kinabukasan, nag-breakfast sila sa tabi ng beach. Tinapay, itlog, kapeng barako. Pagbalik natin, balik sa ingay, sa meetings, sa mundo. Pero may bago na tayong dala. Alin? Yung katiyakan na hindi na natin kailangang itago ang totoo. Kahit unti-unti, kahit dahan-dahan. Ngumiti si Lyra. Sige, basta walang iwanan. Never. Lunes ng gabi. Aaron, Yes? bakit ang hirap sabihin minsan yung totoo? Kahit obvious na. Tumingin si Aaron sa kanya. Dahil minsan kapag sinabi mo, wala nang atrasan. Nagkatinginan sila. Pero Lyra, I'm tired of pretending.
Bumagal ang oras. Wala silang ibang naririnig kundi ang tunog ng hangin at ang tibok ng puso nila. Lumapit siya kay Lyra. Hinawakan ang kamay nito. I like you. Hindi bilang assistant. Hindi bilang babae sa tabi ko sa party. Hindi bilang ganda ng transformation mo. I like you. Dahil ikaw si Lyra. Matapang, totoo, palaban. Tahimik pero palaging lumalaban. Hindi ko alam kung kailan nagsimula pero alam kong totoo. Hinugot ni Lyra ang kamay mula sa kanya. Hindi para umiwas kundi para ipatong sa dibdib ni Aaron. Ramdam niya ang tibok ng puso nito. Mabilis, kasing bilis ng kanya. Aaron, akala ko noon crush lang. Dahil gwapo ka, CEO, mabait. Pero nang nakita mo yung mga luma kong larawan at pinili mo pa rin ako ipaglaban, dun ako natakot. Takot na baka totoo na to. Baka ako na lang hindi umaamin. Gusto rin kita noon pa. Hindi dahil pogi ka o mayaman, pero dahil ikaw lang taong tumingin sa akin ng hindi sinusukat kung gaano ako kaganda o kapintasan. So, ano na tayo? Hindi ko alam, pero sigurado ako sa isang bagay. Ano yun? Gusto kong piliin ka, araw-araw. Kung papayag ka ring piliin ako, kahit di perpekto, kahit may scars, kahit galing ako sa pangit na simula. Gusto ko rin. Kahit saan pa tayo mag-umpisa, basta sa huli sabay pa rin. Sa unang pagkakataon, wala nang pagtatago. Lumapit si Aaron ng dahan-dahan at naglapat ang kanilang mga labi. Hindi mapusok, hindi dahil sa tagal ng pagpipigil, kundi dahil ito ang tamang oras, ang oras na totoong lahat. Bukas, Bukas, back to work. But tonight, tayo lang muna. Napangiti si Aaron. Tonight, tayo. 3 linggo matapos ang La Union getaway, maayos pa rin ang takbo ng trabaho. Walang PDA, walang chismis, wala ring mali. Pero may kakaiba. Sa tuwing nagkakasalubong sina Lyra at Aaron sa hallway, may tingin. Hindi professional, hindi romantic, kundi isang simpleng, I see you and I'm proud of you, na tingin sa isa't isa. Sa pantry, may mga pabulong pa rin. Uy, alam nyo na ba yung sa kanila? Confirm na raw! May memo na nga. Pero in fairness, hindi naman sila nagpapak-sweet sa office. Pero ang mas kapansin-pansin, mas dumami ang respetadong tingin kay Lyra. Hindi dahil kay Aaron, kundi dahil kahit nasa ganitong sitwasyon, hindi siya bumitaw sa dignidad. Habang nire-review ni Lyra ang mga files sa conference room, lumapit si Aaron at bumulong. Alam mo ba kung anong gusto ko sa'yo, bukod sa lahat ng obvious? Ano? Yung kaya mo ipaglaban sarili mo, kahit kasama mo ko. Sabado ng gabi, isang maaliwalas na hardin ng venue, mga fairy lights sa paligid, soft jazz music sa background, at mga bulaklak sa bawat mesa. First time magkikita ang parents natin. Magkahawak ang mga kamay ng dalawa. Don't worry, my mom already loves you from your speech alone. My dad, well, kung napatawa mo siya kahit once, sold ka na. At mama at papa ko? Hindi sila yung tipo na papagalitan ako, diba? Tumawa si Aaron. I'll charm them. Just you watch. Pagdating ng mga krus, Anak! Sigaw ni Minda. Agad niyakap si Lyra. Naka-sundress at may dala pang banana loaf. Huwag ka masyadong nagpapagod sa trabaho, ha? Sumunod si Tony. Naka-polo shirt at may preskong aura. Aba, ikaw ba si Aaron? Yes po, Tito. It's an honor to finally meet you. Mukha ngang matino, anak. May tindig. Pero kailangan pa rin niya ipasa yung mga tanong ko mamaya. Pagdating ng Morales couple, eleganteng pumasok si Mrs. Celeste Morales. Naka-white silk blouse, may pearls, pero halatang maalalahanin at approachable. Lyra, my dear, you're even lovelier in person. Salamat po, ma'am. Oh, please, Tita Celeste na lang. Sumunod si Mr. Armando Morales. May pagka-silent type na charming. So, ikaw palang nagpapangiti sa anak ko kahit 11 p.m. Nagkatinginan sina Lyra at Aaron sabay tawa. Sa hapagkainan, masaya at magaan ang kwentuhan.
Si Minda at Celeste, parang matagal nang magkaibigan. Si Tony at Armando, parehong may hilig sa gardening, kaya nagtuloy-tuloy ang usapan. Ano, Tony? Tanong ni Armando. Wala mo balak yung anak mo na iuwi sa amin ang apelido ng Morales? Napabulunan si Lyra sa iniinom. Po? Napatawa si Celeste. Aba, mukhang may kasalan kaming kailangang paghandaan. Pero come on, look at this too. Ani ng ginang. Sweet, stable, at may respeto sa isa't isa. Dagdag ni Minda. Namula si Lyra, habang si Aaron tahimik lang na nakangiti sa tabi niya. Nagpatuloy ang usapan. Pero to be honest, Sabi ni Tony. hindi kami nagmamadali. Basta masaya ang anak namin, sapat na yun. Exactly! Sabi ni Celeste. Wedding or not, what matters most is that you both build each other up. Tumingin si Aaron kay Lyra at marahan itong hinawakan na kamay niya sa ilalim ng mesa. Wala sa planong lahat ng to. Pero ang sarap palang mangarap, no? Dessert time. Lyra, gusto mo ba ng ice cream o lots of fun? Tanong ni Celeste. Pareho po ba? Pwedeng kunin? Yan ang gusto ko sa'yo. Sabay tawa ng dalawang nanay. Walang arte! Pagkatapos ng hapunan, naglakad-lakad sina Lyra at Aaron sa garden bago umuwi. Hindi ako sanay sa ganito. Yung iniisip ka ng ibang tao. Iniisip ka para sa mas malawak na future. Sanayan lang yan. Pero Lyra, Huminto sila sa harap ng fountain. hindi ko alam kailan. Hindi ko alam paano. Pero alam ko ikaw ang gusto kong kaharap araw-araw. Kasabay sa almusal, kakampi sa lahat ng pagod. Hindi ko pa sasabihin yung the word. Pero sana pag dumating yung araw, ikaw pa rin ang nasa harap ko. Natahimik si Lyra. Tumingala siya sa langit. Tahimik, puno ng bituin. At kung ako man ang unang mapraning, ikaw ang dapat manahimik sa tabi ko at sabihin, kalma lang mahal. Biyernes ng gabi. Close your eyes. Nakakaya na to ah. Ilang beses mo na akong sinusurprise date. Promise, this one's different. Pagbukas ng pinto, marahang inalalayan ni Aaron si Lyra. Tahimik ang paligid, malamig ang hangin. Okay, pwede nang dumilat. At pagbukas ng mata ni Lyra, isang private rooftop restaurant ang bumungad sa kanya. Dim warm lights, hanging vines, low jazz music, at isang table for two sa gitna ng fairy-lit canopy. May city lights sa background, pero ang ambience ay parang nasa ibang mundo. Wow! You planned this? Every detail. Gusto ko ng isang gabi na hindi ka assistant. Hindi ako CEO. Tayong dalawa lang. May steak and pasta, fresh mango juice para kay Lyra at wine para kay Aaron. Walang waiter sa paligid. May discreet bell lang kung may kailangan. Private, tahimik, personal. Alam mo, hindi ko na maalala kung kailan ako huling tinuring na ganito. Ganitong paano? Ganito, special. Hindi dahil may kailangan ako ibigay. Hindi dahil kailangan kong patunayan ang sarili ko. You don't need to prove anything. Just you sitting here. That's already my favorite view. Matapos sa kanilang romantic dinner dalawa, sumayaw sila sa gitna ng rooftop. Walang ibang tao. Silang dalawa lang habang sumasayaw sa isang soft instrumental ng Until I Found You. Hindi ako marunong sumayaw. Okay lang. Hindi rin ako marunong magpigil kapag kasama kita. Maya-maya, naglakad sila sa gilid ng rooftop hawak kamay. Ang city lights ay kumikislap sa ibaba, pero mas maliwanag ang mundo nila sa itaas. May tanong ako. Sige. Bakit mo ako gusto? Hindi yung simpleng sagot Gusto ko yung totoo. Huminto si Aaron. Humarap sa kanya, tinitigan siya sa mata. Because you made me remember who I am outside the boardroom. Because you listened without asking for anything. Because kahit puno ng bahay ng past mo, pinili mong magpakatotoo. Because you scare me in the best way. You make me want a future I never imagined before. Tahimik si Lyra, pero sa loob, ang puso niya ay parang sasabog sa dami ng emosyon. Ikaw naman, bakit mo ako gusto?
Because ikaw ang unang taong hindi natakot sa mga lamat ko. Dahil sa'yo, hindi ako natakot maging pangit, mahina o totoo. At sa sandaling yon, niyakap siya ni Aaron ng mahigpit. Hindi para protektahan siya, kundi para iparamdam sa kanya na wala na siyang kailangang patunayan. Nasa loob sila ng sasakyan, pauwi na. Tahimik si Lyra, nakatingin sa labas. Anong iniisip mo? Ito na ba yung simula ng lahat ng gusto kong panindigan? Then let's start from here. From this night, where we chose each other. Not in secret, not in fear, but in full. Makalipas ang ilang linggo, nakakapanibago, no? Naglalakad sila ni Aaron sa paborito nilang lugar, sa parehas na beachfront villa sa La Union kung saan nagsimula ang lahat. Pero ang sarap balikan. Para kung saan man tayo tumuloy, maalala nating dito tayo nagsimula. Pagdating sa dinner area, may isang long table sa gilid ng buhangin. Elegante pero simple. Puting bulaklak, warm lights, soft music, and 6 wine glasses. Anong meron dito? Naguguluhan. At biglang, Anak! Lumabas si Minda at Tony. Nakangiti, may dalang ensaymada at fruit punch. Good evening, Iha! Lumapit naman sina Celeste at Armando. Bakit pamilya natin dito? Sabay? Naguguluhan si Lyra, pero ngumiti lang si Aaron. Lyra, I wanted to bring the people who love us most to witness something I've been wanting to do. Naglakad si Aaron sa harap ng mesa. Lumuhod sa buhangin, walang sapatos at talatang kinakabahan. Lyra Cruz, alam ko kung paano ka tinukso ng mundo. Alam ko kung gaano kahirap ang daang nilakad mo para marating ang babae ngayon sa harap ko. Pero akong pinakamaswerteng lalaki. Dahil minahal mo ako kahit nung hindi ko palubos na kilala ang sarili ko. Naluha si Lyra. Walang salita, nakatakip ang kamay sa bibig. I don't want a perfect love story. Gusto ko lang ng totoo. Yung kahit pagod tayo, kahit may mga araw na tahimik, kahit magkaibang mundo ang pinanggalingan natin, pareho pa rin nating pipiliin ang isa't isa. May kinuha siyang maliit na velvet box. Will you marry me, Lyra Cruz? Gusto mo bang gisingin ako araw-araw habang buhay? Napatulo ng luha ni Lyra. Tumawa habang umiiyak. Inikot ang tingin. Nakitang ina niyang nakangiti pero umiiyak. Ang ama niyang tahimik pero may luha sa gilid ng mata. Nakita rin niya ang mga magulang ni Aaron. Nakahawak sa isa't isa. Parehong nakangiti, parehong payapa. Yes, 1,000 times yes. Palakpakan, iyakan, yakapan. Lumapit si Aaron, itinayo siya at mahigpit na niyakap. Habang magkayakap sa veranda, may tanong si Lyra. Hindi ka ba natakot na baka hindi pa ako handa? Tumingin si Aaron sa kanya. Takot ako, oo. Pero mas takot ako hindi mo malaman kung gaano kita gustong piliin habang buhay. 2 linggo matapos sa proposal, let's book the Grand Morales Hall. Nakabukas ang laptop ni Aaron at may 3D mock-up na ng isang high-profile wedding setup, chandeliers, flower walls at iba pang kakailanganin sa kanilang kasal. Tahimik si Lyra. Napansin ko rin, baka we can invite a business network. Tapos si mom and dad gusto rin magpadala ng invites abroad. Wait. Love, kailangan ba talaga ganito kalaki? Napatingin si Aaron. Why? You don't like it? Sa sumunod na araw, kinita nila si Mia, isang kilalang luxury wedding coordinator. I've worked with the Morales before. Ani Mia habang pinapakita ang Pinterest board style ideas. We can fly in imported ponies, real crystal centerpieces, and maybe a pre-wedding shoot in Switzerland? Actually, gusto ko sana mas simple, intimate. Yung beach or garden, tapos close friends lang. Napatingin si Mia kay Aaron, tapos balik ulit kay Lyra. Uh-oh, I thought this was a society wedding. Tahimik sila sa sasakyan. Malamig ang hangin pero mainit ang tensyon. I'm not trying to make it a spectacle. Gusto ko lang ibigay sa'yo kung anong best. But that's not what I want. Hindi ko pangarap ang stage. Ang gusto ko yung maramdaman natin. Hindi yung pinapanood tayo. You deserve to be celebrated.
I don't need an audience to feel loved. Kinabukasan, umakyat si Lyra sa bahay ng mga magulang niya, sa lumang bahay kung saan siya lumaki. Tumambay siya sa kusina habang si Minda ay nagluluto ng tsampurado. Ano bang iniisip mo, anak? Tanong ni Minda. Parang laki ng mundo namin ngayon. Nakaka-overwhelm. Hinawakan siya ni Minda sa kamay. Anak, ang kasal hindi dapat paligsahan. Dapat salamin niya ng relasyon niyo. Kung saan kayo totoo, hindi kung anong maganda sa picture. Dagdag pa ng ginang. Sa kabilang banda, kasama ni Aaron si Celeste sa flower supplier office. Do you think I'm pushing too much, Mom? Honestly? Sagot ni Celeste, nakangiti. Yes, but only because you think giving her the grandest wedding equals giving her the grandest love. Tama nga si Lyra. Dagdag niya. Minsan, love means quiet choices. Humility, letting go of control. Nagkitang muli sina Lyra at Aaron sa Cafe Lunshan, ang paborito nilang lugar kapag kailangan ng katahimikan at klarong pag-uusap. Sabay silang nagsalita. Sorry. Napatawa sila, sabay tinginan. Halatang pareho ng pagod sa hindi pagkakaintindihan. Simulan natin ulit. Tumango si Aaron, may ngiti sa labi. Sabihin mo nga, ano ba talagang pinakamahalaga sa'yo? Yung makita kitang nakangiti nung araw na yon. Ako rin. Ngumiti si Lyra at tumingin sa malayo na para bang iniisip ang hinaharap. At ngingiti pa rin ako, kahit pa nasa ilalim tayo ng chandelier o nakayapak sa buhangin. Basta magkasama tayo. Doon nagsimula ang kanilang pagkakaintindihan. Pumayag si Aaron na sa tabing dagat ganapin ang kasal. Simple, presko at payapa. Pero may isang Morales touch na hindi pwedeng mawala, ang kanilang kilalang music ensemble. Pumayag naman si Lyra na magsuot ng designer gown, pero tanging gawang lokal na artista na matagal na niyang hinahangaan. Nilimitahan nilang bisita sa 80 katao. Walang press, walang social media coverage, walang bonggang publicity. Tanging tunay na tao, tunay na pagmamahalan. Isang buwan bagong kasal, habang pinipili nila ang calligraphy sa wedding invites, napatingin si Aaron sa kanya. Sino tayo kung hindi tayo magkaiba? Ngumiti si Lyra. Masaya pa rin, kahit sa bawat away, mas natututo tayong piliin ng isa't isa. Hindi lang sa simula, kundi sa bawat hakbang. 5 araw bagong kasal, nakatingin si Lyra sa refleksyon niya sa salamin. Hindi pa siya naka-makeup, pero suot na niya ang robe na may nakaburda. Future Morales. Parang hindi pa rin totoo. Ako to? Ako yung ikakasal? Kinabukasan, may masaya, may abalang-abala. Pero si Lyra, tahimik. Halos hindi lumalabas ng kwarto. Napansin na yun ni Minda. Anak! Malumanay niyang sabi habang nagdadala ng tsaa. Masaya ka ba talaga? Oo naman ma, masaya, sobra. Pero hindi agad siya tumingin sa mama niya. Natatakot lang ako minsan na baka di ko deserve to. Na baka isang malaking pagkakamali lang na pinili ako ni Aaron. Naupong ginang sa tabi ng anak. Alam mo ba kung anong una kong naisip nung dinala mo siya rito? Tanong ng kanyang ina. Ano? Yan ang lalaking may paningin. Hindi lang basta mata. Paningin. Kasi nakita ka niya hindi lang sa ganda mo ngayon, kundi sa buong kwento mo. Napaluha si Lyra. Huwag mong hayaan ng takot sirain ang simula mo. Tahimik sa villa, habang ang alon ay malumanay na bumabagsak sa buhangin. Nasa veranda si Lyra, nakaupo mag-isa. Hawak ang lumang locket na may picture niya nung high school. Pimples, awkward smile, mahiyain. Tumulong luha sa pisngi niya nang marinig niya ang isang pamilyar na tinig. Pwede akong umupo? Si Aaron, naka-joggers, hoodie, walang bitbit kundi isang pirasong moon-shaped keychain. Hindi ba bawal makita ang bride? Di bulag ako. Kung di kita makita, hindi ako mapapalagay. Hanggang sa bumulong si Aaron. Kinakabahan ka? Tumango si Lyra. Hindi dahil ayoko, kundi dahil ang laki ng binago ng mundong to.
At baka bigla na lang akong mawala sa sarili ko. Kinuha ni Aaron ang moon keychain at pinakita sa kanyang mapapangasawa. Alam mo ba kung bakit to, Moon? Bakit? Because kahit wala siyang sariling liwanag, pinipili pa rin niyang magliwanag para sa gabi. Ganyan ka sa akin, Lyra. Kahit anong dilim, andyan ka. Kahit paulit-ulit kong tanungin kung deserve mo to, ang sagot ko palagi, ikaw lang gusto kong kaharap sa altar. Tumulong luha ni Lyra sa narinig. Can I hold you? Tumango si Lyra. Niyakap siya ni Aaron ng mahigpit. Kinabukasan, si Lyra bagong gising. May mumunting ngiti habang nagkakape. Hindi na sa dress fitting, handa na para humarap sa mga susunod na araw. Dahil ngayon, naaalala niyang hindi siya magpapakasal para magpa-impress sa mundo, kundi papakasalan niyang lalaking nariyan sa tabi niya palagi at hindi siya iniwan kailanman. Ika-4 ng hapon, habang marahang bumababang araw, ang dagat ay tila nakikisayaw sa bawat ihip ng hangin. Mapusyaw ang kalangitan, kulay peach at gold. Ang mga puting bulaklak sa aisle ay tila mga bituin sa lupa. Nakahawak si Lyra sa braso ni Tony habang unti-unti silang naglalakad sa aisle. Lahat ng mata nakatingin sa kanya, pero ang mga mata ni Lyra kay Aaron lang nakatuon. Si Aaron, nakatayo sa dulo, naka-light beige suit, may munting ngiti sa labi, pero bakas ang emosyon sa mata. Nung nakita niya si Lyra, halos napasinghap siya ng hangin. Simple ang gown, soft lace, may hint ng old rose. Wala masyadong palamuti, pero sa bawat hakbang ni Lyra, tila siya ang pinakamagandang tanawin sa mundo. Pag-abot ni Tony kay Lyra, hinawakan nitong kamay ni Aaron at dahan-dahang iniabot ang kamay ng anak niya. Anak na kita mula ngayon, sabi ni Tony habang pinipigilan ng pagluha. Pero tandaan mo, siya pa rin ang prinsesa ko. Alagaan mo siya gaya ng pagmamahal namin sa kanya. Tumango si Aaron. Pangako po. Sa harap ng altar, tahimik ang lahat. Hanggang sa dumating ang pinaka-inaasahang bahagi, ang mga sumpaan. Aaron, akala ko noon sapat na sa akin ang makalimot. Na kung tatahimik lang ako, mawawala rin ang bigat ng nakaraan. Pero dumating ka at pinakita mong mas magaan palang buhay kapag may kasama kang naglalakad sa hirap at saya. Hindi ako perpekto. Marami pa akong kinatatakutan. Pero sa bawat umaga, pipiliin kong harapin ang mundo basta't ikaw ang katabi ko. Salamat sa pagtanggap, salamat sa pagtingin, at salamat sa pagmamahal, kahit sa panahong hindi ko mahal ang sarili ko. Lyra, nung una kitang nakita, hindi ko alam kung paano mo ako napatigil. Tahimik ka pero ramdam ko kaagad. May lalim kang hindi ko pa naiintindihan. Ngayon habang hawak kong kamay mo, alam kong hindi ako nagsimula sa tamang hakbang sa buhay. Pero alam ko rin ikaw ang tama kong hantungan. Pangako ko sa bawat araw, aalalahanin kong ikaw ang pinakamasayang pagpili kong ginawa. Hindi kita palalayain, hindi kita iiwan, kahit kailan. At nang sinabi ng officiant, sa bisa ng pagmamahal, pananampalataya at tiwala, pinapahayag ko kayong mag-asawa. Nag-iyakan ang mga magulang nila, nagpalakpakan ng lahat. At ang halik, dahan-dahan, malalim, walang pagmamadali. Halik ng dalawang pusong sabay humilom at sabay ring pumili ng panghabang buhay. Habang nagkakasayahan sa reception, nagsayaw ang mag-asawa sa gitna ng buhangin, sa ilalim ng mga ilaw at bituin. At sa gitna ng kanta, bumulong si Lyra. Salamat kasi minahal mo ko. Hindi sa kabila ng lahat, kundi dahil sa lahat. Isang maulan na umaga, tahimik ang buong bahay. Naririnig lang ang patak ng ulan sa bubong at ang marahang ihip ng hangin mula sa bintana. Nakahiga si Lyra, hawak ang mug ng tsaa, pero malamig na ito. Ang mga mata niya'y nakatuon sa isang maliit na bagay sa mesa. Isang pregnancy test. 2 malinaw na linya. Hindi siya agad gumalaw, parang huminto ang oras. 2 nga ba? Tama ba to? Kanina pa niya gustong tawagin si Aaron, pero paano? Anong sasabihin niya?
Sa mga nagdaang linggo, napansin niya ang pagkahilo, pagiging antukin at pag-aayaw sa kape na dati paborito niya. Baka pagod lang. Pero nung 3 araw na siyang hindi dinadatnan, napaisip siya. At ngayong hawak na niya ang sagot, 2 pula na guhit. Totoo na. May buhay sa loob niya. Biglang bumukas ang pinto, si Aaron bagong dating mula sa early meeting. Basa pa ng ulan ang balikat ng coat niya, pero ngumiti agad nung makita si Lyra. Love, ang aga mo yatang gising. Naputo lang sinasabi niya nang mapansin ang ekspresyon sa mukha ng asawa. Lyra? Hindi na nagsalita si Lyra. Tumayo lang siya, nilapitan si Aaron at tahimik na iniabot ang pregnancy test. Napatingin si Aaron. Tumagal ang katahimikan. Tila binabasa niya mga linya ng isang libro sa isang sulyap lang. 2 guhit. Totoo to? Tumango si Lyra, namumuong luha sa mata. Totoo? Buntis ako, Aaron? Hindi agad sumagot si Aaron, pero dahan-dahan siyang lumapit at walang sabi-sabing niyakap si Lyra. Hindi mahigpit, hindi sabik. Yung yakap na parang sinasabing, nandito lang ako anuman ang mangyari. Lyra, may isa pa pala akong pwedeng mahalin ng ganito. Umiyak si Lyra, hindi sa takot, kundi sa dami ng damdaming biglang bumuhos. Natatakot ako. Baka hindi pa tong tamang oras. Baka magbagong lahat. Magbabago na. Pero hindi ang pagmamahal ko sa'yo. Hindi ang pagtayo ko sa tabi mo. Nakahiga silang 2 sa kama. Magkahawak kamay habang nakatingin sa kisame. Pangalan? Aha? Kung babae, Liana. Kung lalaki, Leon. Yabang mo. Natawa si Lyra pero napangiti rin sa narinig sa kanyang asawa. Sa mga sumunod na araw, mabilis kumalat ang balita. At gaya ng ulan na bumuhos nung umagang yon, sunod-sunod ring bumuhos ang pagbati at pagmamahal mula sa mga taong malapit sa kanila. Ang bagong mansyon ni Lyra at Aaron na dati tila napakalaki at tahimik, ngayon na puno ng tawanan, yakapan at masayang ingay. Isang simpleng salo-salong inihanda nila para sa pamilya at pinakamalalapit na kaibigan. Walang engrandeng dekorasyon, puro puso lamang. Anak, matagal ko ng pangarap to. Apo, sa wakas may apo na ako. Saad ni Minda sa anak. Yakap niya si Lyra ng mahigpit habang hindi na mapigilan ang luha ng tuwa. Salamat, Ma. Natakot pa nga akong sabihin pero ang gaan-gaan sa puso ngayon. Congrats, anak! Manibagong kamanata to, ha? Buhay ama na! Sambit ng ama ni Aaron. Handa na ako, Dad. Kasi kasama ko siya sa bawat akmang. Teka lang, first trimester ka pa lang pero blooming ka na agad. Sambit ng isa sa kaibigan ni Lyra. Natawa si Lyra. Hindi ko alam kung hormones ba to, sobrang saya lang talaga. O baka both? Pero seryoso, mas gumanda ka pa. Dagdag pa ng isa. Teka Aaron, parang kailangan lang, tropa-tropa lang tayo, tapos ngayon, daddy ka na. Saad ni Luke kay Aaron. Baka gusto mo na ring sumunod. Huwag muna bro, ikaw muna mag-test drive dyan. Nagtawanan ng lahat doon. Alam mo, Iha, kahit di pa natin nakikitang batang yan, mahal na namin siya. Sambit ng ina ni Aaron kay Lyra. Hinahaplos ang tiyan nito. Napaka-blessed ko po talaga. Salamat, Mom. Nagpaikot-ikot ang mga tray ng pagkain. Lutong bahay, paborito ng lahat. May taho sa gilid, tsokolate sa mesa at sariwang prutas na inihanda mismo ni Aaron. Nagkaroon ng munting games para sa guess the baby's gender. Sa kalagitnaan ng gabi, habang lahat ay abala sa kwentuhan, sumulyap si Lyra kay Aaron. Hawak nitong tiyan niya, marahang hinihimas, tila nakikipag-usap sa munting buhay na nasa loob niya. Nandito na talaga tayo. Simula pa lang to, love. At hindi mo na kailangang maglakad mag-isa. At sa gabi ring yun, habang umuulan sa labas, napuno ng liwanag ang loob ng kanilang tahanan. Isang bagong simula, isang bagong buhay, at isang tahanang puno ng pagmamahalan.
Nagsimula man sa pagkakakilala bilang isang boss at assistant at ang mga pangungutya kay Lyra na pilit niyang tinatakasan. Nakilala naman niya si Aaron na hindi siya iniwan at sa halip ay siya ay dinamayan. Naging maganda at maayos ang samahan nila at nahantong sa pag-iibigan. At ngayon, magkasama na sila habang buhay kasama kanilang munti na hindi pa lumalabas sa mundo.